Daily Bible Reading. Day 4. Genesis chapter 16, 17, 18, 19 and 20. Mula sa Magandang Balita Biblia. Genesis chapter 16. Si Hagar at si Ismael. Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram. Ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi niya, Abram, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abram sa sinabi ni Sarai. At ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abram na naninirahan sa Kanaan nang ito'y nangyari. Matapos sipingan ni Abram si Hagar, nagdalang tao nga ito. Subalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarai. Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abram, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Hagar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito, bakit niya ako hinahamak ngayong siya'y nagdadalang tao? Si Yahweh na ang humatol kung sino sa atin ang tama. At sumagot si Abram, alipin mo naman siya, kaya gawin mo sa kanya ang gusto mo. Pinagmalupitan nga ni Sarai si Hagar, kaya ito'y tumakas. Sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal sa ilang na malapit sa daang patungo sa Shur. Hagar, alipin ni Sarai, saan ka nanggaling at saan ka pupunta? Tanong ng anghel. Tumakas po ako sa aking Panginoon, ang sagot ni Hagar. Sinabi ng anghel, magbalik ka at muling magpasakop sa kanya. Mga anak mo ay aking pararamihin. At sa karamihay di kayang bilangin. Di na magtatagal, ikay magsisilang. Ismael ang sa kanya'y iyong ipangalan. Sapagkat dininig ni Yahweh ang iyong karaingan. Ngunit ang anak mo'y magiging mailap, hayop na asno ang makakatulad. Maraming kalaban, kaaway ng lahat. Di makikisama sa mga kaanak. Kaya't nasabi ni Hagar sa sarili, talaga bang nakita ko rito ang Diyos na nakakakita sa akin, at hanggang ngayoy buhay pa rin ako. Kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito, ikaw ang Diyos na nakakakita. Kaya't ang balon sa pagitan ng Kades at Bered ay tinawag nilang, balon ng Diyos na buhay at nakakakita sa akin. Nagsilang nga si Hagar ng isang anak na lalaki kay Abram at ito'y pinangalanan nitong Ismael. Nooy 86 na taon na si Abram. Genesis chapter 17. Ang pagtutuli palatandaan ng kasunduan. Nang 79 na taon na si Abram, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin, at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y makikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi. Pagkarinig nito'y nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, ito ang aking tipan sa iyo, ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ngayoy ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko nga ang iyong lahi, at magtatatag sila ng mga bansa, at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo, at sa iyong lahi, habang panahon, at ako'y magiging Diyos niyo. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong magiging lahi ang lupaing ito ng Kanaan na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ito ang magiging pag-aari nila sa habang panahon, at ako ang kanilang magiging Diyos. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, ikaw at ang lahat ng susunod mong salinlahi, ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. Ganito ang inyong gagawin, lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin, at iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi, ay tutuliin pagsapit ng 8 araw, kasama rito ang mga aliping isinilang sa inyong sambahayan, gayon din ang mga aliping binili sa dayuhan.
Ang palatandaang ito sa inyong katawan ang magiging katibayan ng ating walang katapusang kasunduan. Ang sinumang lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa iyong lahi sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan. Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sara sapagkat siya'y pagpapalain ko. Magkakaanak ka sa kanya, at siya'y magiging ina ng maraming bansa, may magiging hari mula sa kanyang mga salinlahi. Muling nagpatira pa si Abraham, ngunit napatawa siya nang kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak pa ba ang isang lalaki na 100 taong gulang na? At si Sara, maglilihi pa ba siya gayong siya'y 70 taon na? At sinabi niya sa Diyos, bakit hindi na lang po si Ismael ang magmana ng mga ipinangako niyo sa akin? Kaya't sumagot ang Diyos, hindi, ang asawa mong si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki, at tatawagin mo siyang Isaac. Makikipagtipan ako sa kanya, at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo, pagpapalain ko siya, at pararamihin ko rin ang kanyang lahi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe, at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang salinlahi. Ngunit ang aking tipan sa iyo ay matutupad kay Isaac, na isisilang ni Sara sa 1 taon, sa ganito ring panahon. Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. Nang araw ring yon, ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham si Ismael, at lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan, maging ang aliping ipinanganak doon o binili. Si Abraham ay 99 na taon na nang tuliin, si Ismael naman ay 13. Tinuli sila sa parehong araw, at noon ding araw na yon tinuli ang kanyang mga alipin. Genesis chapter 18. Ipinangako ang pagsilang ni Isaac. Nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may tabi ng mga sagradong puno ni Mamre. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang 3 lalaking nakatayo sa di kalayuan. Patakbo niyang sinalubong ang mga ito, at sa kanila'y yumuko ng halos sayad sa lupa ang mukha, at sinabi, mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, tumuloy po muna kayo sa amin. Magpahinga muna kayo rito sa lilim ng puno, at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Ipaghahanda ko na rin kayo ng makakain para lumakas kayo bago kayo maglakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin. Sila'y tumugon, salamat, ikaw ang masusunod. Dali-daling pumasok sa tolda si Abraham at sinabi kay Sara, dali, kumuha ka ng 3 takal ng magandang harina, at gumawa ka ng tinapay. Pumili naman si Abraham ng isang matabang guya mula sa kawan, at ipinaluto kaagad sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at gatas, kasama ang nilutong karne, at inihain sa mga panauhin. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin, habang kumakain ang mga ito. Tinanong nila si Abraham, nasaan ang asawa mong si Sara? Naroon po sa tolda, sagot naman niya. Sinabi ng isa sa mga panauhin, babalik ako sa 1 taon, sa ganito ring panahon, at pagbalik ko'y may anak na siya. Noon ay kasalukuyang nakikinig si Sara sa may pintuan ng tolda sa likuran ng panauhin. Ang mag-asawang Abraham at Sara ay parehong matanda na at hindi na nga dinaratnan si Sara. Lihim na natawa si Sara at nagwika sa sarili, ngayong ako'y matanda na pati ang aking asawa, masisiyahan pa kaya ako sa pakikipagtalik? Bakit natawa si Sara, at nagsabing kung kailan pa siya tumanda saka siya magkakaanak? Tanong ni Yahweh kay Abraham. Mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko'y may anak na siya. Dahil sa takot, nagkaila si Sara, at ang wika, hindi po ako tumawa. Ngunit sinabi niya, huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka. Nanalangin si Abraham alang-alang sa Sodoma.
Pagkatapos, umalis ang tatlong lalaki, at inihatid sila ni Abraham, hanggang sa isang dako, na natatanaw na ang Sodoma. Sinabi ni Yahweh, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin, sapagkat pinili ko siya, upang maging ama ng isang malaki, at makapangyarihang bansa. Sa pamamagitan niya, ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos, sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari yon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Kaya't sinabi ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Kaya't bababa ko roon at aalamin ko kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila. Umalis nga ang mga lalaki, at nagpunta sa Sodoma, ngunit naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, lilipulin po ba niyo ang lahat ng tao, ang mabubuti kasama ng masasama? Sakali pong may 50 mabubuting tao sa lungsod, wawasakin pa rin ba niyo yon? Hindi po ba niyo patatawarin ang lungsod alang-alang sa 50 yon? Naniniwala po akong hindi niyo idaramay ang mabubuti. Hindi niyo gagawin yon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at ang mabuti. Hindi niyo magagawa yon. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At sumagot si Yahweh, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 50 mabubuting tao. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Abraham, wala po akong karapatang magsalita sa inyo, sapagkat ako'y isang hamak na tao lamang. Kung wala pong 50, at 45 lamang ang mabubuti, wawasakin pa rin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin alang-alang sa 45 iyon, tugon ni Yahweh. Nagtanong muli si Abraham, kung 40 lamang. Hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 40 iyon, tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa ako. Kung 30 lamang ang mabuting tao roon, wawasakin ba niyo? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas po uli ako. Kung 20 na lamang ang mabubuting tao roon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 20 iyon, muling sagot sa kanya. Sa huling pagkakataon ay nagtanong si Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko, paano po kung 10 lamang ang mabubuting tao roon? Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 10 iyon, sagot ni Yahweh. Pagkasabi nito, umalis na si Yahweh at umuwi naman si Abraham. Genesis chapter 19. Ang labis na kasamaan sa Sodoma. Nang gabing dumating sa Sodoma ang 2 anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Pagkakita sa kanila'y tumayo si Lot at sinalubong sila. Nagpatira pa siya sa harapan ng mga anghel. Mga Ginoo, wika niya, inaanyayahan ko po kayo sa amin. Doon na kayo maghugas ng paa at magpalipas ng gabi. Bukas na ng umaga kayo magpatuloy ng paglalakbay. Ngunit sumagot sila, huwag na, dito na lang kami sa lansangan magpapalipas ng gabi. Ngunit pinilit niya ang mga ito kaya sumama na rin sila sa kanya. Nagluto si Lot ng tinapay na walang pampaalsa, naghanda ng masarap na hapunan at kumain sila. Nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga lalaking taga-Sodoma ang kanyang bahay. Lahat ng kalalakihan sa lungsod, bata at matanda ay naroon. Pasigaw nilang tinanong si Lot, nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo't makikipagtalik kami sa kanila. Lumabas si Lot at isinara ang pinto. Sinabi niya sa mga tao, huwag, mga kaibigan, napakasama ng gagawin niyong iyan. Ako'y may 2 anak na dalaga, sila na lang ang ibibigay ko sa inyo, at gawin niyo sa kanila ang gusto ninyo, huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaking ito.
mga panauhin ko sila at dapat ko silang ingatan. Ngunit sumigaw sila, huwag kang makialam, dayuhan. Sino kang magtuturo sa amin ng aming gagawin? Tumabi ka kung ayaw mong masaktan ng higit kaysa kanila. Itinulak nila si Lot at tinangkang wasakin ang pinto. Ngunit hinaltak siya ng kanyang mga panauhin at isinara ang pinto. Pagkatapos, binulag nila ang mga tao sa labas kaya't hindi makita ng mga ito ang pinto. Iniwan ni Lot ang Sodoma. Sinabi ng dalawang panauhin kay Lot, magmadali ka. Isama mong lahat ang iyong mga anak at iba pang kamag-anak na nakatira sa lungsod na ito. Umalis na kayo rito, sapagkat gugunawin na namin ang lungsod na ito. Pinakinggan ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma, at pinapunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod na ito. Kaya't pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae, at sinabi sa kanila, umalis na kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito. Ngunit akala nila'y nagbibiro lamang si Lot. Nang magbubukang liwayway na, inapura ng mga anghel si Lot, magmadali ka. Umalis na kayo ng iyong asawa't mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-aatubili pa si Lot ngunit sa habag ni Yahweh, halos kaladkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, isa sa mga anghel ay nagsabi, iligtas niyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa libis. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Ngunit sumagot si Lot, huwag na po roon, Ginoo. Napakalaki na ng utang na loob ko sa inyo, napakabuti niyo, at iniligtas niyo ako. Ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon ng buhay. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? Oo, sige, doon na kayo magpunta, at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Ngunit magmadali kayo. Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Maliit ang bayang iyon, kaya ito'y tinawag na Zoar. Ginunaw ang Sodoma at Gomora. Mataas na ang araw nang makarating si Lot sa Zoar. Saka pa lamang pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomora. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong libis, lahat ng mamamayan doon pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot kaya't ito'y naging isang haliging asin. Kinabukasan, maagang nagtungo si Abraham sa dakong pinagtagpuan nila ni Yahweh. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora, at ang buong libis. Nakita niyang tumataas ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking horno. Nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Ang pinagmulan ng mga Moabita at Ammonita. Sa takot ni Lot na manatili sa Zoar, sila ng dalawa niyang anak na babae, ay umakyat sa kaburulan, at nanirahan sa isang yungib doon. Minsan, nag-usap ang magkapatid. Sinabi ng nakatatanda, wala nang natitirang lalaki sa daigdig. Matanda na ang ating ama, at maaaring hindi na tayo magkaanak. Mabuti pa'y lasingin natin siya, at ating sipingan para magkaanak tayo. Nilasing nga nila ang kanilang ama ng gabing iyon. Sa kalasingan ni Lot, hindi niya namalayang nakipagtalik siya sa anak niyang panganay. Kinabukasan ay sinabi ng panganay sa bunso, kagabi sumiping ako sa ating ama, lasingin natin siya uli mamaya, at ikaw naman ang sumiping ng pareho tayong magkaanak. Nilasing nga nila uli si Lot ng gabing iyon, at ang bunso naman ang sumiping. Tulad ng dati, hindi na malaya ni Lot ang kanyang pakikipagtalik dahil sa kalasingan. Bunga nito, kapwa nagdalang tao ang magkapatid. Nagkaanak ng lalaki ang panganay at tinawag niyang Moab. Siya ang ninuno ng mga Moabita ngayon. Lalaki rin ang naging anak ng bunso, at tinawag naman niya itong Ben-Ami.
Siya naman ang ninuno ng mga Ammonita ngayon. Genesis chapter 20. Sina Abraham at Abimelech. Nilisan ni Abraham ang Mamre, at nagpunta sa lupain ng Negeb sa pagitan ng Kades at Shur, at tumira sa Gerar. Habang siya'y naroon, kapatid ang pakilala niya kay Sara, kaya ito'y ipinakuha ni Abimelech, hari ng Gerar. Sa isang panaginip, nagpakita ang Diyos kay Abimelech at sinabi, "Mamamatay ka dahil sa babaeng kinuha mo, siya ay may asawa na." Noon ay hindi pa nasisipingan ni Abimelech si Sara. Kaya't sinabi niya, "Panginoon, papatayin ba niyo ako at ang aking bayan na wala namang kasalanan?" Kapatid ang pakilala ni Abraham kay Sara, at gayon din naman ang pakilala nito kay Abraham. "Ginawa ko po ito na malinis ang aking hangarin, kaya wala akong kasalanan." Sumagot ang Diyos, "Oo, alam kong malinis ang hangarin mo, kaya naman hindi ko na hinintay na magalaw mo siya, upang huwag ka nang magkasala sa akin. Ibalik mo siya agad sa kanyang asawa. Propeta ang asawa niya, at ipapanalangin ka niya, upang hindi ka mamatay. Kapag hindi mo siya ibinalik, hindi lamang ikaw ang mamamatay, kundi pati ang buong nasasakupan mo." Kinabukasan, sinabi ni Abimelech sa mga alipin niya ang mga bagay na ito, at gayon na lamang ang kanilang pagkatakot. Dahil dito'y ipinatawag ni Abimelech si Abraham at tinanong, "Bakit mo ginawa ito? Ano bang kasalanan ko at dinalhan mo ng kapahamakang ito ang aking kaharian? Hindi tama ang ginawa mo. Ano bang pumasok dyan sa isip mo at ginawa mo ang bagay na ito?" Sumagot si Abraham, "Ang akala ko po'y walang takot sa Diyos ang mga taga rito, at nangangamba akong baka patayin nila ako para makuha ang aking asawa. Ang totoo po'y kapatid ko siya sa ama, at napangasawa ko siya. Kaya po nang sabihin sa akin ng Diyos na lisanin ko ang sambahayan ng aking ama, sinabi ko sa aking asawa, 'Mabuti pa'y ganito ang gawin mo, saan man tayo pumunta, sabihin mong tayo'y magkapatid at sa gayo'y maipapakita mo ang iyong katapatan sa akin.' Sa halip na parusahan, binigyan pa ni Abimelech si Abraham ng mga tupa, baka at mga aliping lalaki at babae, at ibinalik niya si Sara. Sinabi pa niya kay Abraham, "Sa buong lupain kong ito, tumira ka kung saan mo gusto." Ito naman ang sinabi niya kay Sara, "Binibigyan ko ang iyong kapatid ng 1,000 pirasong pilak, bilang katunayan na ang dangal mo'y hindi na dumisan. Sa gayon, hindi isipin ni numan na ikaw ay may ginawang masama." Dahil sa pagkakuha ng hari kay Sara, pinarusahan ni Yahweh ang lahat ng babae sa sambahayan ni Abimelech, hindi sila magkaanak. At upang malunasan ito, ipinanalangin sila ni Abraham. Gumaling naman si Abimelech, at mula noon, ang kanyang asawa't mga aliping babae ay nagkaanak. Kung nakarating ka sa bahaging ito ng video kapatid, 100-fold of blessings to you sa panunood at pakikinig ng salita ng Diyos. Up next, Daily Bible Reading Day 5. Comment down if you're having a prayer request. Paki-comment na din kung hanggang saan nakarating ang video na ito. Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell for you to get updated on the next video. Thank you for watching and hearing the Word of God. Stay blessed, and stay connected in the presence of the Lord.